Ikaw. Amen! Maganda yung Diyos sa pagkulay niya ako na naumong kayo man ni Dineto yung mga gaway. Kita yung iragsak-sak ng mga isa, pinsa sa kundang isa. Kaya dinalo mo ba hindi kabla, kalagin niya amin na binuya ka na tayo, hindi ang lamang kasar. Namun yung sa tipang bendisyon ka na kayo, sa din naman hindi makatalunan, hindi life streaming tayo. Amen, amen, amen. Sinisidong yung kapsa. Kaya, kung natin amin, sakbay na ito yung ibig para panag-dayaw. At kararag tayo, hindi kami tayo tirang na tayo ba na. I-dayaw, kung natanong na mamali kami, kapuiti paragon. Namumukong kami tayo di matiswa. Kaya si kalayan hindi yung pinit-mina dayawan. I-dayaw. Yaman kami, panangtundang kada kami, tanong kami tayo di magdaway. Tawadan mi, di pamalawan, hindi ginagulkurangan mi. Talo sa amin, di puso mi ako, kararwami. Spiritu mi, tapos ako kita magdaway. Ako na ako dito, beng, at mi ako marita di presensya. Can we invite your Holy Spirit to dwell with us today as we go into worship and sing your presence. Makikanda ka ako kada kami, and may ka ako, sumangit kada kami, Holy Spirit. Manadayaw ka, kaya tinumit mi ako, hindi aramit mi, namin ako, anak mo ako, kaktil, hindi ko dati kong ito, kapulutan ka niya ako, hindi nalingitan ang kinasirin, kaya nalingitan ako, nagtakdir da ka din, para itigurya ako, stamin na kiti, pagtuka, kapatid mi, hindi papitisyon, di ba? Itigurya lang at ako hindi makita. Nagkulay ni anak mo ako para malin, mag-ibit-sa-bitsa sa sao. Kung lapit ako, tapos may dalong mo ako kanda kami ni kiti, kaya kung na-mensahe ako, kaya kung manay-manay ako, nga kanin iti spiritual ako nga panagbiyak. Basta min ako nga kararag mi, di kiti ang binuya ako, iti live mi ako, dawatin mi, na oray so dapat ako sa gidan, ako tibiyag na, iti agdamaman ako magdaway, magduyan, at tuman ako sumag magdaway, ang kati ako makutin, iti ayaw mo padakwala, kat padakpadan mi ako, makarinta, iti sa siya, kapuanan ako, napadak-pada kami ako, nagsarat ako, iti gloria, manaydayaw ka, kat si kalayan ako, dayaw mi, si kalayan naghantar ako mi, tawain ako, sa bali ako, ang kamidayawan, ang nilayang siksika ng Diyos, ang kumay pa, manaydayaw kami, tantanong ka o Diyos, kat ipamit mi ako, kat ikanamit mi, mga ininagan at Jesus. Amen. So, inis na namin tayo, gawatin mo ang sa iti, sister, nagiging mga ininagan kami. Amen. Hallelujah. Glory that God is so good in our life. Amen. That we are able to come here, as we said, that home church. Home church is a morning. It's a lot of things that we can do in here. It's different in our house, in our home. But home church. Once that we hear the home church, it's like pag Lunes na, you want it is all Sunday. Yeah, because you feel so excited. It's really excited. That's me. It's like I really don't like it already, the 6 days. I want it every Sunday. Because I can feel it. The love of God. The love of God. The love of God is always there. Wherever we go, He always there for us. Amen. Lord, that God is so good. He's such a good God in our life. Let's worship Him in His spirit and truth. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church.
Without you, we are nothing, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. We want to thank you for this love, God, that you give it to us, Lord Jesus. We thank you for reminding us every day the cross that you done, Lord. You done on the cross, Lord Jesus. That cross we can see. The love of God, the unconditional love that
Schedule, annual schedule natin. And sino rito yung excited para sa ating Father's Day celebration in June? Amen! Amen! I think lahat tayo, amen? And who among us here na kapag ang isang kapatid natin ay may nasagot sa ating mga pinagpapanalangin, ay nakikipagsaya sa kanya, amen? Amen. The victory of our sisters or our brothers must be also our victory. Amen. 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 Dapat makipagragsak tayo, makipagrago tayo. We rejoice with them if ever nasungbatan yung pinapanalangin nila. Amen. And mangipaneknek kakabsat nga ti Diyos, whoever no siya sinuman ti umasideg kenkwana, whoever, kung sino man yung lumalapit sa Panginoon, amen, ay hindi siya uuwing luhaan. Amen? Amen. Walang uuwing luhaan ngayong araw na ito. Amen? Amen? Kapag ikaw ay lumalapit sa Panginoong Jesus. Praise God! At makakalahati na naman natin itong taon na ito, mga kapatid. Amen. Malapit na, June na. Yan. So, is it working, my dear brethren? Madi? Nakapsot the internet? Mahina? Mahina ang internet? Ayan. Medyo may mga ano lang tayo, mga kapatid sa ating technical. Kaya ang ating mga technical team ay nandito, nag-aayos ng ating mga paraphernalias
sa ating live streaming kasi ayaw nating mahuli yung mga kapatiran din natin na nagjo-join sa atin sa Amerika, sa Canada, especially sa Pilipinas, mga kapatid, diyan Ilocos Norte, Pagudpod, Vintar, Tarlac, saan pa, Isabela, Cagayan, mga kapatid na nakikisubaybay even in Canada, Tita SP, ano pa yun ni Manong Ercy, amin-amin kayo kakabsat, even our families and relatives in America, in Europe, napay Africa, kakabsat, damamoyo taga-Africa, yeah. And entire Asia. Hindi na namin kayo maipangalanan lahat, mga kapatid, but you are all welcome to join us in our live streaming. Amen. And we are always praying na kung paano ang Diyos ay gumalaw dito sa atin. Ganon din ang paggalaw ng Diyos sa inyo while you are joining and watching our live streaming. Amen. Amen. So, sabi ko nga po kanina, ganito yung malpas dito ay ngatawen, and God is telling us that we will win for 2025 because we are overcomers. Amen. By drawing closer to God. Amen. Habang tayo ay palapit ng palapit kay Lord, habang tayo ay dumidikit dumidikit kay Lord, mga kapatid, habang tayo ay nag-e-enjoy sa presensya ng ating Diyos, we will overcome every obstacles. Amen? We will overcome every trials and testings this 2025 because we are victorious sons and daughters of God. Amen? Hallelujah. Amen. Wala bang palakpak ang Lord dyan? Amen. Okay. Kaya po ngayong araw na ito, mga kapatid, I want to talk to you with this theme. Come to God and receive. Amen. And kung ako po, hindi ko lang po alam sa inyo, na wala pa po ako atang nabasa sa Bible na lumapit kay Jesus na umuwing luhaan or mabigat pa rin yung kanyang loob, yung kanyang pakiramdam. Amen. All the people who approach Jesus, who drew closer to Jesus, ket nagawid daan na waya-wayaan. Amen. Kung hindi man sila umuwing nawaya-wayaan, ano Tagalog na diyan? Kung hindi man sila umuwing na freedom, hindi man sila umuwing nakuha nila yung freedom nila kakabsat, pero umuwi silang gumaling. Hindi man sila umuwing gumaling, mga kapatid, yung iba hindi man umuwing gumaling, pero umuwi sila na natanggap nila yung buhay na walang hanggan. Amen? And this is the guarantee. That is the assurance, my dear brethren, that all believers, the children of God, every time they come to Jesus, they receive something. Ayayatin nga kakabsat. Amen? Noong masidag tayo kini Apo Diyos, wino ni Apo Jesus kakabsat, makaawat tayo nga makaawat, ayaten nga kakabsat. So sabi ko nga po kanina, ngayong araw na ito, wala pong lumalapit sa Panginoon na hindi kinakatagpo ng Diyos ang kanyang pangangailangan. Amen? Amen. Kaya dapat na we have this gratitude or this grateful heart. Kanayon tayo nga gyamyaman iti Apo, we should always rejoice, we should always worship our Lord kakabsat because, tignan natin to, this is the proof. Tignan natin. We should always be grateful and thankful to the Lord. Kitain tayo kakabsat. Tibiyag tayo idi, ang buhay po natin noon, there is trial. Amen. There is trial. Every corner of our life, every aspect of our life, kakabsat, is filled with trials. Amen. But thanks be to God, through Jesus Christ, He turned those trials into triumph. Amen. Hindi puro trials lang tayo, mga kapatid, but salamat sa ating Panginoon. Noong tinanggap na natin si Jesus, nagkaroon tayo ng katagumpayan sa lahat ng mga pagsubok. Amen? And from a life filled with mess, He turned it into message. Amen? We became a message in order to influence the people of the world. Hello? Amen. Nagkaroon ng saysay ang buhay natin noong tinanggap natin si Jesus. And from a life full of test, we became a testimony of God's goodness, kakabsat. Amen. Jesus turned the life of test to testimony. And we were victims of the devil, of the enemy. Kinulaapan na tayo ni Satanas, but because of the blood of Jesus, we have gained the victory. Amen. Hallelujah. There is hope.
there is victory, that every problem we face or encounter in life, mga kapatid, magtatagumpay tayo kung kasama natin si Kristo. Amen? And from brokenness, there was a breakthrough. Amen? Amen. Dahita kakabsat, iti mangi paneknek, nga ni Apo Jesus, no kasano tayo nga inayayat kakabsat. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Let's start in Mark chapter 7, verse 24 down to 30, King James Version. Sabi dito, you can read with me with your eyes, my dear brethren. From there he arose. From there he arose and went into the borders of Tyre and Sidon and entered into an house. King James Version niya, and entered into an house and would have no man know it. Ni Apo Jesus na panyantimay sa nga lugar, in secret, pumunta siya in secret. And we will come to understand that later on, and would have no man know it, but he could not be hid. Tingnan natin, hindi niya kayang pagtaguan yung mga tao. Hana kaya nga ilimbingan, dagiti tatao kakabsat, ganun po yung mga Kristiyano, amen? Pag ang presence ni Lord nasa iyo talaga, you can never hide yung mga effects ng pagkakaroon ng Kristo sa buhay mo, amen? Lilitaw at lilitaw yan, amen? Tidayag ti Apo, rumanyag ket rumanyag tulataken ka no, at dati presensya ti Diyos, amen? Uray kasanat pa ng ilemlemen mo, apay kakabsat, because Jesus said, this is what I leave you, shalom. Peace, kakabsat ni Apo Jesus, ang Lord po ang nagbigay sa atin yan. Ang sabi niya sa kanyang mga disciples before ascending to heaven, this is what I leave you, shalom. Sabi ni Jesus Christ, iso nga, kahit gaano ka mo pa itago yung pagiging Kristiyano mo, kapag ang presensya ng Diyos ay nasa sa iyo, kakabsat, lalabas at lalabas yan. Dagiti pagilasinan nga, dati Apo ken ka, because your face is full of happiness. Amen. Ngumiti nga tayong lahat. Amen. Your life will be filled with joy. Amen. Makikita yan. Yan yung mga, Tagalog ti pagilasinan. Ano na yan? Palatandaan na tayo ay mga Kristiyano. Amen. That's why Jesus Christ cannot hide himself to the people because the presence of the Almighty God was with him. Verse 25 na po tayo. For a certain woman whose young daughter had an unclean spirit heard of him. Kitain nyo, dagito'y na kastaan kakabsat, at danangyeg na may panggap kay ni Kristo and came and fell at his feet. Verse 26, the woman was a Greek, pagano, pagan, hentil isuna kakabsat, a Syrophoenician. Okay. It is Syrophoenicians kakabsat, it's a modern Lebanon now. Okay. So the Syrophoenicians, brother, is a combination, it is Syria ken taga Phoenicia. Dati kakabsat Phoenicia, it's a modern Lebanon now. Okay? So, para naman magkaroon tayo ng konting trivia, okay? Kasi baka sabihin ninyo, itong mga pastors parang hindi naman sila nag-aaral. Excuse me with feelings and emotions. Hindi naman kakabsat. Okay? So, kaya sabi ko, lagyan ko nga ng simple background kako. So, yan. By nation, linagyan natin. So, by nation, and she besought. Sa ibang translation po, she begged. And she begged him that he would cast forth the devil out of her daughter. Papalayain yung anak niya na nalungugan ti demonyo. Verse 27, but Jesus said unto her, let the children first be filled. Kahit nangasawin, ibig sabihin, let the Israelites first ti makaawat ti blessings. For it is not meet to take the children's bread and to cast it unto the dogs. Hindi pwedeng mauna yung mga hentil. Ito po yung mga lines ng mga Jewish people. Dagiti Israeli tayo nakakabsat na hindi natin masyadong naiintindihan. Pero maiintindihan natin yan mamaya because there is a Greek interpretation, my dear brethren. Okay, verse 28. And she answered and said unto him, yes, Lord. Yet the dogs under the table eat of the children's crumbs. Kitain nyo kakabsat, kahit pa yung aso, okay, sa ilalim ng mesa ay kinakain yung mga crumbs. Uray pa dagiti aso inti sirok ti lamisaan kakabsat mairanud da kadagiti murkat.
Kitain nyo ti faith na ito, kakabsat. Tignan nyo itong faith nitong babae na to. Verse 29, and he said unto her, for this saying, go thy way, the devil is gone out of thy daughter. And when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed. Hallelujah! Ano ang nakikita natin dito, mga kapatid? Yung babae na nangangailangan ng sobra-sobra na lumapit sa Diyos ay hindi umuwing luhaan. Amen! Amen! Hallelujah! That's why our theme is whoever come to Jesus will receive something that is great. Amen! Amen! Yan mga kapatid. Why? Because Jesus Himself is the grace of God. Okay? Ni Apo Jesus ay atin nakakabsat, wala nang ibang larawan ng grasya ng Diyos, kundi ang kanyang anak lamang na si Jesus na tinanggap po natin. And that is in John chapter 3 verse 16. Alam na natin yan, mga kapatid. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos, na ang Diyos mismo ang pumunta sa atin from heaven to earth para hindi lang tayo kamustahin at bisitahin, para tayo ay katagpuin. Amen? Jesus from heaven to earth, He came here down to earth, mga kapatid, para tayo ay katagpuin. And not only to visit us, He came here to destroy all the works of the devil in us. Kaya nga, balikan natin, yung kita tayo dinadail ni Apo Jesus, kakabsat, from trial to triumph, from test to testimony, from mess to message, from victim to victory, and from brokenness to breakthrough. Yan po, isudayta kakabsat, iti dinadael ni Apo Dios, iti biyag tayo kakabsat. Ang trabaho, iti kabusor kakabsat, dinadael ni Apo Jesus. Si Kristo ay hindi lang para sa mga gwapo at magaganda na tulad natin. Amen? Para din siya sa mga taong hindi kaaya-aya na tulad din natin. Amen? Kakabsat, dagitipada tayo nga managbasol, yung mga katulad natin, mga na makasalanan, kung saan hindi sila naging kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Jesus is the grace of God Himself, mga kapatid. So if you would still remember, during the time of Adam, in the book of Genesis, sa Genesis pa lang, mga kapatid, ay talagang binigay na ng Diyos yung grasya niya sa atin. Alam nyo, nung nagsanta Cena tayo, iyak ako ng iyak kasi ito yung pinag-aaralan ko that time. Iyak ako ng iyak kasi sabi ko, Lord, napakabuti mo po sa amin. Because noong unang panahon po, when you commit sin, kapag ikaw ay nagkasala, dapat may dugo. Tama? Dapat may dugo. So, ibig sabihin, meron kang kakatayin na sakripisyo. Okay? Tapno, ada may ipasayak nga dara. Tapno, para may sacrifice na dugo. Okay? Nakukuha? Yung dugo, yung blood, that blood will cover your sin. Okay? If you sin, katno dati dara, it will cover your sin, kakabsat, so that you will no longer be guilty of it. Tama po ba, mga kapatid? Tama, nakukuha? So, when Adam and Eve sinned before the Lord, they saw themselves naked. Honey, they saw themselves naked, okay? They saw themselves naked na naranyag sa unay kakabsat, okay? Thank you, Alcantara family. Okay. Alright. Medyo maliwanag kasi masyado dito sa UK. Summer na kasi, mga kapatid. So, when Adam and Eve sinned before the Lord, they saw themselves naked at nagtago sila, mga kapatid. In Genesis chapter 3 verse 7, basahin nyo na lang dyan. Ibig pong sabihin, I think I need to help them. Kasi mo na. Okay. So, ayan. Minsan talaga, dapat may magnamana na ng ating talent, di ba? Okay. Alright. So, in Genesis chapter 3, verse 7, basahin nyo nga po. Basahin nyo lahat. Amen. So, ibig sabihin po, they were guilty.
Okay? They were ashamed of God, kaya nagtago sila because there was sin in their hearts. Amen? But God made a way. Sabi ng Panginoon, Adan at Eva, kunin nyo itong saplot, panakip. Verse 21. Basahin nyo ulit, kakabsat. The Lord God made garments of skin for Adam. Amen. At kinuha nila. Amuyo, noan niya ti inalad nga pinagkalub iti bagbagida kakabsat. Yes. Lalat ti animal. Ano Tagalog ti skinen? Balat. Okay, balat. Okay, lalat ti animal. Genesis chapter 3 verse 21, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Meaning, kakabsat, adda iti na isakripisyo nga animal. And it was God Himself ni Apo Diyos mismo tinag-provide kakabsat. Kaya't no, adda iti na i-provide nga lalat, kaya't nga sawan, adda iti dara nga na ipasayak. Nakukuha kakabsat, and the blood there covered the sin of Adam and Eve, so that their nakedness and their, how do I say it? Basta, kinalamo-lamo da kakabsat, so that their nakedness, katapno maabungan kakabsat, iti kinalamo-lamo da, so that their nakedness will be covered. And that is exactly what Jesus did. Iti sa mga nakaraang mga buhay natin, mga kapatid, mga pinagbiag tayo kakabsat. We were sinners also, amen? Dito pa lang sa isip natin, ang dami nang namatay dito. Ang dami mo nang pinagsalitaan ng masama dito sa isip mo pa lang. Ang dami na ring na-rape dito, kakabsat. Ano kaya ibig sabihin ni Ate Joy? Basta amuyo detan kakabsat. Panunot pela ang DJ kakabsat ang nalangarod ti panagtignayan. Di ngamin. But for Jesus, He Himself, the grace of God, isuna itinay sakripisyo ayaten nakakabsat, and the blood of Jesus was shed at the cross of Calvary. Amen? Kaya tayong lahat ngayon, we are free because our nakedness was covered by the blood of Jesus. Amen! 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 Nagtatago na sana tayo ngayon sa mga gilid-gilid ng bahay natin because of the guilt, mga kapatid. Guilty tayo because of our sin, kakabsat, sa mga nakaraang buhay natin. Sino ba dito yung hindi nagkasala? Lahat tayo nagkasala. Huwag nyo na lang sabihin kung ano yung ginawa ninyo. Alam na yan, dear Lord. It's between you and God. But the grace of God, He covered all of the sins. Amen. Iso nga itata na wayata yon kakabsat. We are free. Ayatan nga kakabsat na magpuri sa Panginoon. Amen. We are free kakabsat na pumunta sa loob ng simbahan. We are not guilty anymore. Because Jesus covered all our nakedness. Hallelujah. Genesis pa lang, kakabsat. Genesis pa lang yun. Paano pa yung ibang libro sa Bible, mga kapatid? The grace of God, who is Jesus, covered our shame and guilt. Ito yung nakakamangha, mga kapatid. Alam nyo, hindi tayo tumanggap ng grasya ng Diyos dahil mabait tayo. Tumanggap tayo dahil mabait ang Diyos sa atin. Amen? His basis of blessing His people is not because of our moral standard. Layman's term, hindi dahil British ka, ikaw na ang pagpapalain. Hindi dahil walang papel yung isa ay hindi pagpapalain. Hindi po ganon. Deta, dakdakil ti blessing na taha nga maununi. Hindi masyadong nagsasalita. Mas maraming blessing to. Ay, itong isa, basila, blessing na dito kasi marites dito. Hindi po ganon yung basis ng Lord. That's not the basis of the Lord. His basis is because of His goodness to us. Amen. Dahil mabuti ang Diyos. Amen. 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 Iso nga sa pasapan na tayo nga bendisyonan ni Tiapo. Hallelujah. Amen. Ang sabi ng Lord, and your sins will I remember no more. Sino yung taong ganon? Wala. Or siguro meron kayong kakilala pero iilan lang. Few people lang. At yung utang mo, kapatid, ay kinalimutan ko na. Meron bang nakaranas na ng ganon? Kabsat yung utang ko na 10,000, hindi ko pa nababayaran. At ang sabi sa'yo, hindi ko na aalalahanin.
or nakalimutan ko na yung utang mo na 10,000. Kapatid, amen. Sana all. Sana all, amen. Have you tried to experience it, kakabsat? Ayawan sa amin, kakabsat. Umasa sila ka, parang ka, umay kamanan ka. Andito ka na naman. Ang laki-laki na ng interest ng utang mo. Okay, but for God, He said, I remember your sins no more. Hindi ibig sabihin na ang Lord po ay agkabaw or meron siyang dementia or Alzheimer's, kakabsat. Hindi po ibig sabihin na ulyanin si Lord. But, He chose to. Pinili niyang kalimutan. God can, but He won't. Amen? Amen. Kaya ng Diyos na alalahanin yung ating mga kasalanan, pero pinili niya na kalimutan. Amen? Ganyan siya kabait sa atin mga kapatid. Amen? Amen. Let's go to verse 24. And from thence he arose and went into the borders of Tyre and Sidon and entered into an house and would have no man know it. Ang Lord po or si Jesus po ay pumunta siya sa isang lugar in secret. And ang ibig pong sabihin niyan, ang context po kasi nito is in Mark chapter 3, kakabsat. Kung babasahin niyo po yung Mark chapter 3. Si Jesus po kasi meron siyang pinagaling on the Sabbath. Okay? Mark chapter 3, honey, meron ba dyan? Yan. Mark chapter 3, nandyan, basahin niyo na lang yan. Adati pinagaling ni Apo Jesus nga ti manakit kimbet. Shriveled ko na shriveled hand or dried up hand, or yung iba is paralyzed, yung ibang translation. Yun. Basta kimbet ti na kakabsat on the day of Sabbath. So nagpagaling siya on the day of Sabbath. And now, if we go to chapter 7, our text, mga kapatid, verse 1, pababa po yan, kung babasahin ninyo, itong mga disciples po kasi ni Jesus is kumain na lang sila nang hindi man lang naghugas. Okay? Nanganda nga, di da nagbugbugo. Kaya alam nyo mga kapatid, itong mga Israelita, sila yung isa sa mga kadadalusan or isa sila sa mga pinakamalinis na tao in terms of rituals and in terms of tradition. Okay? Dapat hugasan mo yung kamay mo, yung paa mo, lahat-lahat hugasan mo. Itong mga disipulo ni Jesus, kakabsat, kumain kasi lata isuda. As in nga, nakita sila ng mga Pariseyo. Okay? And the Pharisees during that time of Jesus are the most religious people in the world. Okay? And these Pharisees are hypocrites. Okay? According to Jesus, based tayo to the Bible damdama. Ang sabi kasi, Jesus, bakit mo pinapayagan na gawin ng mga disciples mo yung ganyan? Di mga nga madidagbubugo. Mabisbisin da ngamin siguro unay na ito. Kunada, Jesus, they are breaking our tradition as Israelites. Sabi nila mga kapatid. Pero alam niyo po yung sagot ni Jesus. Jesus answered them, you hypocrites. Nagalit siya. He was angry with them badly. Talaga nga nagalit si Jesus. You hypocrite, sabi ng Panginoon. As Isaiah said, you honor me with your mouth, but your heart is far away from me. Hindi nila naintindihan yung sinabi ni Jesus na yun, mga kapatid. Pero kung makikita natin, mga kapatid, sa Bible, wala nang ibang pinagalitan si Jesus kundi mga Pharisees, Sadducees, at Eskriba lamang. Nakita nyo ba na pinagalitan ni Jesus yung mga prostitutes? No, these were all sinners, but He accepted them. Have you seen Jesus became angry with the sinners, with the harlots, with the tax collectors, with the murderers and the adulterers? Kakabsat, wala. Hindi niya pinagalitan sila. Wala siyang pinagalitan. Actually, He accepted them all, kakabsat. Only these Pharisees. Yeah. Alam nyo, sabi dito, di ba, hypocrites yung ginamit na translation dyan. Yung ibang translation, kung babasahin nyo, ang sabi ni Jesus is, you son of the devil. Di mas mabigat yon mga kapatid. I-try mo nga na sabihin sa'yo ng katabi mo yan, ikaw ang tsaka-tsaka mo. Yun pa lang yung sinabi sa'yo, talagang masasaktan ka na, di ba? Masakitan tarik na, anak ko na mata, di nga min kakabsat, ag-retaliate ka, di ba?
kita man tabagbagim no sinot na tsaksakangim. Data ko nam, di ngamin kakabsat no. Data kaabay mo tinangi bagakan ka. Makiapa ka, di ngamin kakabsat. But for Jesus, He said, you hypocrites, you sons of the devil, you know me by your mouth, but your heart is far away from me. Mga hipokrito, in Tagalog. Bakit niya kaya sinabi ng ganon sa mga Pharisees, mga kapatid? Tanungin niyo ako bakit. Although sinagot na ni Manang Annalyn kanina, because these Pharisees, Sadducees, scribes, kakabsat, they are graceless people. Napaka-pride din nila. Ano ang ibig sabihin? Handa nga mabigbig. Ano sa Tagalog yun? Tulungan niyo ako, kakabsat. Handa nga mabigbig, iti kinadakkel, iti grasya ti Diyos. Hindi nila ma-realize kung gaano kalaki yung grasya ng Lord. Amen. Thank you, Lord. Talaga. Amen. Kaya tignan niyo po, when we say gracelessness, those people who are not happy when sinners got saved. Yeah. Di ba nagpagaling si Jesus on the Sabbath? Pero question pa rin. Gracelessness is those people who are not happy when sick people were healed. And notorious people has changed. Okay? Nasakit tinakam dano at dadagiti maisalakan ka nagbalbaliw. Masakit yung ano nila, yung pakiramdam nila kapag ka may pinagaling si Jesus, kakabsat. So nga, kaya tayo mga Kristiyano, that is not our mentality. Amen? Because the church door is open for anyone. Amen? Nalinteg man when naman nagbasol, sinner or not sinner. Amen? Dahil dito nila makikita at matatanggap yung grasya ng Lord. Amen? Amen? Wala namang... Sige, tuloy nyo yan. Sige, palakpakan na lang natin ng Lord. Habang panpanunutak tayo Tagalog na. Amen. Awang matinalintag kada tayo kat. Wala namang matuwid sa atin mga kapatid. But Jesus welcomed us all. Amen. Hallelujah. Kaya kapag may nagbalaygi sa atin, yes, kuna tayo. Di nga may? Kapag merong nasagot ang panalangin, sabihin natin yes, makipagpasalamat tayo, makipag-rago tayo kakabsa. Kadakwada, patsumat, naipatpatang na lang. Apay, nasakit tanakam mo no, da nagbalaygi. Kat deta ti bunga ti pa nagsakripisyo na kan pa nagkarkararag na. Kastoy, dagiti pariseyo, ganyan yung mga pariseyo, hindi sila masaya kapag merong naisalakan, kapag merong na-save. That's why Jesus told them, pambihira naman kayo, masakit lang arod deta taon, di yu pela kayat amaagasan, what's wrong with you? No siya kumat mga ibagadeyo, what's wrong with you, kunak kanya da? Kasi, mamamatay na nga yung tao, ayaw pa nilang gumaling, kakabsat. So, kung naaalala nyo pa yung shinare ko last Sunday about yung mga ginawa nilang laws, na 1,500 na laws, yan. These are the people who don't understand the grace of God. That's why, kailan tayo makakatanggap sa Lord? Number 1 is when you come to Him with a desperate heart. Amen. Kapag lumapit tayo sa Diyos, na merong desperadong puso, mga kapatid. Alam niyo po kung anong ibig sabihin? In verse 24, and from there, he arose and went into the borders of Tyre and Sidon and entered into a house. And he would have no man know it. Napan ni Jesus in secret, but he could not be hid, mga kapatid. Ano pang sinasabi dito? Kitain natin. Tignan natin yung context. Si Jesus po is pagod na siya. Nabannog ni Jesus kakabsat iti kinahipokrituda dagiti nga tattao. Surot dagiti Pharisees kakabsat. Kung alam lang ninyo, sunod sila ng sunod. Kada may pinagaling, kada may milagro, nandoon sila. Kukwestiyonin nila, mga kapatid. Kailangan din ni Jesus ng pahinga kakabsat because of His earthly ministry. Yeah? He want to take a rest because of these Pharisees. Kaya nga, He went to a place of the Gentiles. Kaya niya nakita itong babae na ito. Okay? Sa Sidon and Tyre. Lugar ito ng mga hentil, lugar ng mga hindi Kristiyano, kung natilatan, hindi pa naniniwala kay Kristo. So for a certain woman whose young daughter had an unclean spirit, heard of Him
and came and fell at his feet. Makita natin na dito pa lang mga kapatid ay meron ng desperation. Yung babae is talagang desperado siya mga kapatid. But, bakit siya naging desperado kay Jesus? Alam niyo ba yung rason? Alam niyo ba kung ano yung rason bakit siya naging desperado kay Jesus? Nandoon na mga kapatid. She heard something about Jesus. Ayan. You know, my brothers and sisters, when you hear something about the Lord, faith should arise. Dapat, tipamati, mabangon dito sa puso kung meron kang marinig patungkol kay Jesus. Kaya nga itong ginagawa natin every Sunday, hindi ito walang kaiskan-iskan. Ano ba Tagalog na yun? Intindihan nyo na po, ang pastor ninyo ay multilingual, kakausahan, nakapagsapan. So nga, agdingdingig tayo ti sasao ti Apo, haan nga awan iti halaga na. Meron pong halaga yon. Every time you listen to the Word of God, and every time you put that into your heart, there will always something to happen when you believe and put faith in the Word of God, the Word of Jesus Christ, mga kapatid. Addan tulat takit adda nga mapasamak na nakaskas daaw ayaten nakakabsat. Amen? Itong babae na ito ay Gentile po siya. Okay? She is not a Jew. Kaya nga when she heard of Jesus, syempre, sikat po si Jesus noong mga panahon na ito. Okay? Healer si Jesus, agag-agas kadagiti masakit. And when you are sick, you are the most desperate people in the world. Tama? Bakit? Tingnan natin mga kapatid. Kung merong may sakit sa pamilya mo, kahit wala kang pera, uutang ka. If one of your loved ones is dying, dadalhin nyo siya sa hospital, di ba? By hook or by crook, uutang kayo ng pampahospital. Tama? At lalong-lalo na kung sinukuan na yan ng doktor, hindi pa rin tayo sumusuko. Tama? Ganon ka-desperate yung may mga sakit, mga kapatid. Hello? That is the kind of heart of these people who are desperate. Same thing happened with this woman, mga kapatid. Hindi siya sumuko. Kaya nga, makikita mo yan sa isang Kristiyano kung ang puso niya ay desperado sa Diyos. Hello, kakabsat. You can see that to a Christian whose heart is desperate with the Lord. Awan iti makaigawid, kakabsat. No one can hinder that Christian. Kahit pa cancer, kahit pa gurigor, umay makigimong data, pupunta sa church. Amen? Para lang umatid ng church. Amen? Why? Because desperate siya sa Diyos. Amen? Kahit walang pera yan, uutang yan, tapno laing maka-attend tigimong. Amen? Kahit pa malayo yan, gagawa at gagawa ng paraan yan dahil desperate yan sa Diyos. Amen? Hindi yan natatakot. Amen? Kaya nga, kahit pa marami kang pera, pero tamad ka naman nga pumunta sa church, meron ka ngang pera, pero ayaw mo namang mag-serve sa Lord, that's not the heart of desperation with God, kakabsat. But for this, awan ti makaigawid, wala pong makahinder, kakabsat. Mabalin ang eksena sa aking malawak na kaisipan, mabalin ang eksena nitong babae nito noon is, di ba nagpapahinga si Jesus? She heard something about Jesus. Agiya disciples na matkat, adadjag, bambantay ko natin lahat. Nabalin nga nagtartaray, di ba ni Jesus dito'y, mabalin nga kunana, shh, ang kamakatahiray kita, ginina na ni Jesus, kunadamat siguro king kuana, kakabsat, but all the more nga impilit na, ay apo, umayak, mabalin kakabsat nga ka-jete reaction natin, babae, kasi desperado isuna, syempre no, daiti kayat mo nga aramiden, wano alain, desperado ka launay kakabsat, kat ilaban mo, di ngamin kakabsat, mariknam iti presensya, iti apo no, da isunad, taabay mo, amen. Pero, kahit gaano ka magsisisigaw, kung malayo yung puso mo at hindi mo ma-feel yung presence ng Lord, hindi mo po ma-feel yung presence ni Lord kung malayo naman yung puso mo. Kahit gaano pa kalakas yung sigaw mo ng hallelujah, wala. Tama? Tama po ba? Amen? Iso nga, if you are desperate when you are badly in need. Amen? Amen. Mark chapter 7 verse 27, but Jesus said unto her, let the children first be filled, for it is not meet to take the children's bread and to cast it unto the dogs. Alam niyo ito mga kapatid,
Ganito yan. Ang ibig pong sabihin yan is, yung pagpapala ng Diyos ay sa mga Israelita muna bago ikaw. Kung ikaw yung nakatanggap yung salita na ganon, ano ang mararamdaman mo? Na sasabihin ni Jesus sa iyo na yung mga Israelitas muna bago ikaw. Ano ang mararamdaman mo mga kapatid? Mabalin agawid ka, mabalin uuwi ka na marahil, di ba mga kapatid? Kasi mismong si Jesus na ang nagsabi noon, nakakahiya, di ba, nakaka-hurt ng feelings. But for this woman, magaling tong babae na ito. Babae. Babae hang lalaki ka. Babae. Magaling tong babae na to. She insisted, kakabsat, yan yung pusong hinahanap ng Diyos. Hindi sumusuko, amen. Kahit anumang pagsubok, amen. Kahit anumang sakit ang dararasin, amen. Magpapatuloy at magpapatuloy yan sa Diyos, amen. At hindi yan magbaback out, amen, amen. Hindi yan susuko. And Jesus answered, if you are desperate with God for healing and for breakthrough, sige. Kung inatrasan ka na lahat ng mga doktor sa mundo, gusto kong sabihin sa iyo ito, anak, hindi kita susukuan. Hindi ka uuwing luhaan. Why? Because I have seen your heart, your desperate heart. Tignan natin yung verse 28. She begged him, kakabsat, Lord, please, apo, nasakit din yung bagam. Ngayon pangaasim ka, di apo, anak nga papanawan nga hamo nga sinumbatan di tarigagay ko. Amen. Masakit yung sinabi mo, Lord, pero hindi ako uuwi na hindi mo sinasagot yung panalangin ko. Amen, amen. She begged, kakabsat, she begged. Nagpakpakaasi. Marahil lumuhod din itong babae na ito. Hindi ko alam mga kapatid. Alam nyo naman yung desperado na babae. Alam nyo naman yung pusong desperado na mga, kahit hindi na babae, mga lalaki. Alam nyo naman yung feeling ng isang desperate, yeah? Baka kuna ni Jesus, you're so makulit. Kuna siguro ni Jesus, kakabsan. Iso nga naman minsan, meron din blessings yung mga makukulit. Amen, di ba? Yung mga nauumbi. Ano Tagalog na, dagitay surot nga surot, dagitay yung mga sunod ng sunod. Di ba, kausa? This woman was desperate. Alam niyo kung ano yung sinabi nitong babae nito, Jesus, have mercy on me. Jesus, Son of David, have mercy on me. That line sounds familiar, right? When there was a blind man named in the name of Bartimaeus, the people rebuked him. Hoy, di ka nga makaringgor kung nadagiti disciples na kakabsat. But all the more, Jesus Christ, Son of David, have mercy on me. Napansin siya ng Lord. Amen? And when the woman who was bleeding for 12 years, same thing happened. Jesus, have mercy on me. Sinukuhan na ako ng lahat. All of these three kakabsat, there is one thing they have in common. They have one denominator. Amuyo no anyo deye kakabsat. All of them were desperate. Sabi nila, Jesus, have mercy on us. And you know what that line mean is? Jesus, sikalaing ti pag-asa mi. Ikaw lang ang pag-asa namin. Sikalang tinamnama mi, Lord, kaasyan na kami. Meaning, if we come to Jesus with desperation, kakabsat, there is hope in Him. Makakakita tayo ng pag-asa sa Diyos because we heard something about Him and we took faith in that word we heard about Jesus. There, God will make a miracle. Amen. 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 Inton adda makita iti Diyos anabangon nga pamati ti pusom kakabsat and tinanggigan tayo. This is the kind of heart that Jesus is looking for. When you hear something about Jesus, faith should arise. Amen. Amen. Pangalawa, come to Him with humble spirit. Every time we hear about Jesus, ang palaging dapat nasa isip natin is, or laging naaalala natin is, Jesus is the grace of God. Yeah? Ang Panginoon, siya yung grasya. And in verse 28, she answered and said unto Him, Yes, Lord. Kitain nyo dati babae, yet the dogs under the table eat of the children's crumbs. When apo, haanak nga maikari, hindi ako karapat dapat, Lord. Pero kahit yung mga aso mairanod da kadagiti merkat, piman kakabsat. And yet, Jesus, before Jesus kakabsat, gave His answer. That woman, ang sinabi niya is about dogs, yeah? Ang ibig sabihin kasi ng dogs,
is narugit, madumi, askal, scavengers, but yung meaning ng Greek word ng dog is puppy. Napimpintas basit, kakabsat, mas maganda. At least puppy, mabalin mo nga sakbi-sakbitan. Yung iba nga, katabi nila sa bed, matulog, yung mga aso, di ba? Meron pang humahalik sa mga aso nila, di ba, kakabsat? Yung mga, alam nyo na, yung mga mahal na aso, merong mga 25,000, 40,000, nangingina pa yung baka, mas mahal pa kung bibili ka ng isang buong buhay na baka, di ba, kakabsat? But this woman is wise. Magaling tong babae na to. Sabi niya, kahit yung mga aso, Jesus Christ, may pag-asa pa rin makakatikim ng iyong grasya. Kami yun. Amo yun ay anat ibagbaga na dito yung kakabsat, kung ano yung sinasabi dito. The woman is acknowledging herself that she is not worthy before Jesus. She humbled because she accepted her weakness. Yes, Lord, hindi ako karapat-dapat. Hentil ako, pagano ak. Dagiti nagserserbian, dagiti apumi handa nga namatiken ka, wenno namati dati didjusen nga handa pulos nga maikariken ka, uray siyak na iramraman ak dagiti basbasol da. Ngem, apu pang nga asim, uray da kami nga managbasol, kayat mimat nga mairanod iti grasyam. Amen? Hallelujah. And that is a true humility, mga kapatid. Yan ang totoong pagpapakumbaba. When you acknowledge your weakness before the Lord, yan yung totoong pagpapakumbaba. Sabi mo sa Panginoon, kahit kunti lang Panginoon, uray basit lang nga ba nagtipakaikariyak ka di, maawat ko lang ti bendisyon mo. That is the same thing with this woman. No niya timbagana, Lord, I am not qualified based on moral standard because I am a pagan, I am a sinner. But Jesus said, anak, you became qualified not because of what you have done. Ngayon na nakita ko yung puso mo na mapagpakumbaba, naging qualified ka hindi dahil sa ginawa mo. Naging qualified ka dahil sa ginawa ko sa iyo. And the Lord became pleased when He saw the heart of this humble woman. Amen. The woman is telling Jesus, bless me, Lord, not based on what I have done, not based on my goodness, but based on what you have done or your goodness. Amen. Kunana dito yan, He said unto her, for this saying, go thy way. Go your way, the devil is gone out of your daughter. And when she was come to her house, she found the devil gone out and her daughter laid upon the bed. Ano ang sinasabi dito, mga kapatid? She received something great from God. Amen? Because of her desperate heart and humility. You know, aside from Paul and Nicodemus, wala nang Pharisees, wala nang Sadducees, wala nang eskriba na pinagpala ni Jesus, kakabsat. Wala silang natanggap na pagpapala ng Panginoon. You know why? Because their heart was so proud. Yung puso nila mapagmataas. They were all self-righteous, kakabsat. Alam nyo ba kung ano yung nakatanggap ng pagpapala ng Lord? The prostitutes, the harlots, the murderers, the demon-possessed, the tax collectors. Alam niyo ba kung bakit? Tanungin niyo ako bakit? Because these are the people who drew to Jesus with a humble heart. Amen? Matthew 11 verse 28, come to me all you are weary and heavy laden. The weary and heavy laden is tired, na ang ibig sabihin. Pagod na. And the tired there is those people who live religiously. Da kayo nga agbibiyag, sabi ni Jesus Christ, kayo na namumuhay based on tradition and based from your concept about salvation, pagod na kayo, nabannog kayo, umay kayo kanya, come to me. You know what Jesus is telling them? Even though how you live religiously, you will never become qualified in the Lord because it's only the grace of God will make us righteous. Amen? It's only Jesus who can make us pleasing before the Lord. If we are self-righteous before God, katulad ng mga Pariseo, ay, hindi ako katulad nung nagsisingil ng buwis na makasalanan. Hindi ako katulad nun, ang daming utang. Hindi ako katulad nun. Hindi ako katulad nun. Hindi ako katulad nung adulterer. Hindi ako katulad nung prostitute. Ako, nagfa-fasting ako. Ako, binibigay ko yung tithes ko. If you will live like that, you will become tired.
mabannog kanto kabsat. Kunana ni Apo Jesus, hanyo kaya nga pagbalinan nga nalintig ti bagbagiyo. Siyak laeng, babaen laeng ti parabor ko, babaen laeng ti grasya iti Diyos, tapnon iti kastakot maikari kayo ti imatang na. Because it's only Jesus who is worthy before the Lord. Amen? And if we don't acknowledge Him with humble and desperate heart, we will never receive something great from Him. Kaya nga ngayong araw na ito, come to Jesus. Lumapit tayo sa Panginoon because anyone who come to Jesus ay hindi siya uuwing luhaan, gaya ng sinabi natin kanina. Amen? Kung sino man ang lalapit sa Lord, meron siyang matatanggap na pagpapala. Meron siyang matatanggap na rest, panakapabang-ar. There he will receive triumph in life. He will receive message. He will become a testimony of the goodness of God. And he will receive breakthrough in life instead of brokenness. Amen? Kaya nga yung hapon na ito, mga kapatid, anumang bigatin yan, anumang pasanin yan, lumapit tayo kay Jesus. Amen? Meron tayong matatanggap na pagpapala. And before we will pray for you, my dear brethren, I just want to challenge you. Sino dito yung katulad ng babae? She is bearing a heavy laden. Agbagbagkat tinabantot, aday ti dadagsan ti kaunggan na. Kapatid, huwag kang mahiya sa Panginoon ngayong hapon na ito. Amen? Kahit sa inyo mga nanonood sa atin, nakikijoin live streaming. Kung meron kayong pasanin, lumapit kayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya ng may puso mapagpakumbaba and the heart nga desperate, mga kapatid. Ang Panginoon ay hindi ka bibiguin. Amen? Shall we all arise in the presence of the Lord, my dear brethren, and may we sing this song, Breathe. Back up. I need your backup. Singers, please. Music team, thank you. Hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan ninyo. Siguro sa atin, meron dito yung mga pinagdadaanan is about financial, or about sa health, physical. Lumapit lamang po tayo sa Panginoon. Amen? And as we draw closer to God, may we sing this song, Breathe. And let us feel the presence of God. And may we sing this prayer for you, my dear brethren. This is the air I breathe.
Salamat sa iyong dakilang grasya, Panginoon. Salamat sa mensahe ng buhay. Salamat, Panginoon, dahil pag sinabi mo, kinalimutan mo na ang aming mga kasalanan, hindi mo na inaalala yun. Kung minsan sa mata ng tao, Panginoon, hindi nawawala yun. So, salamat sa mensahe ngayon. At salamat na malaman ang mapag-aralan namin na minahal mo kami dahil sa edukasyon, hindi sa aming mga performance, hindi sa mga mabubuting gawa, sa aming mga accomplishment. Pero pinili mo, minahal kami. Panginoon, tulungan mo po kami magiging display. Nakakahiya namang marinig na sabihin mo sa aming hypocrite. Kung isang kaplastikan, Panginoon, tulungan niyo po kami na magiging desperado sa iyo. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, mas lalo kami magpapalapit sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami pag marinig namin ang salitang Jesus. Pag maramdaman pa lang namin, isipan pa lang namin na may Bible study, may Sunday school, may prayer meeting, ang aming pananampalataya, ang aming faith ay magkakaroon at lalaki, mag-i-increase yun. Panginoon, itinataas namin lahat-lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Hindi ko alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, ba't tinataas ko? Bawat pamilya, individually, Panginoon, pagkalubuan mo kami na lubos-lubos na kalakasan sa aming pagbabalik sa trabaho. Karamihan ay babalik sa trabaho this coming week. Bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng tapang na nanggagaling sa iyo. Lakas na nanggagaling sa iyo. Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for the message today. Thank you sa buhay ni Sister Joy. Thank you sa buhay ni Sister Hannah. Thank you sa lahat-lahat na nag-participate. Lahat kami, Panginoon. Sana, Panginoon. Paalala namin, Panginoon, ang iyong paanyaya. Ikaw nagsasabi, come to me, all of you who are carrying heavy load, and I will give you rest. Panginoon, kung sino man dito ang pagod na, parang wala na siyang pag-asa sa buhay. Salamat sa mensahe ngayon dahil ikaw ang nag-aanyaya. Akin na ang iyong karga-karga na. Magkakarga yun at magkakaroon ka ng kalayaan. Thank you for the freedom. Thank you for the joy. Thank you for the strength. May the love of the Father and the grace of our Lord Jesus Christ. And Holy Spirit, may continue to remain in His sight into our hearts today and forever. Amen. Amen. Mabuhay tayo lahat. Mabuhay ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And thank you, Lord. Thank you, Lord. Continue to flood us with your holy presence. Bind us together with your love, God, so that we may continue to love one another. We raise up our lives, our spirit, God. Katagpuin mo kami, pag-isay mo kami, Panginoon. Salamat sa lahat ng iyong biyaya, pagpapala. Amen. Magandang araw.